Pearl, seryoso ni Nick nung sabihin niyang manliligaw siya sa akin. Bumalik siya agad kinabukasan at hapon pa lang ay nasa bahay na. May dalang bulaklak at mga pagkain. Pagkakita ni Natia sa dala niya, hinila nila ako sa kusina. Bibigyan mo pa ba ng chance ang lalaking yan, Pearl? Pabulong na tanong ni Tia Alma. Kasi kung wala, aba, maaga pa lang, sabihan mo na. Baka umabot ito ng ilang buwan tapos ay saka mo sasabihing walang pag-asa. Mas lalo kang mahihirapang palayuin iyan. Kumibot ang labi ko. Sa totoo lang, kahit sinabi nilang ako ang mag-decide kung papayagan kong manligaw si Nick, hindi naman sila boto na gawin niya iyon kung sila ang masusunod. Ayaw na nilang makipagbalikan ako. Hindi na raw kailangan. Makakaya naman naming itawid ang pagpapalaki kay Baby Kurt tulad kung paano nila ako tinaguyod. Hinila ni Tia Adora ang braso ko para makalapit at marinig ang sasabihin niya. Kinabahan ako sa seryoso niyang mukha. Tia, seryoso akong tiningnan. Hindi ka nalalayo sa Nanay Clara mo. Wala akong ideya kung bakit, pero sabay na nagsinghapan sina Tia Alma at Tia Berta. Ate, iba naman si Pearl sa bunso natin. Po? Tiningnan ko si Tia Adora. Kung binalikan ni Victorio si Clara noon, sigurado akong muli niya itong tatanggapin. Malambot ang puso ng nanay mo. Kahit yata ilang beses siyang lokohin ng tatay mo, papatawarin pa niya. Lumunok ako. Ano po ang gusto niyong gawin ko, Tia Adora? Napabaling ako kay Tia Berta at Tia Alma dahil gumawa sila ng ingay. Parang gusto kong umangal pero nakatingin lang sa nakakatandang kapatid. Huwag mo na siyang paasahin. Formal kang makipaghiwalay. Pero ate, at bakit Alma? Mas gusto mo pa bang masaktan ulit ang pamangkin natin sa lalaking iyon? Ikaw na nga ang nagsabing tapatin na. Napayoko ako. Hinawakan ako sa mga balikat ni Tia Alma na tila pinoprotektahan ako sa kapatid niya. Tumango si Tia Berta. Oo nga, Alma. Hindi naman kawalan si Nick sa buhay ni na Pearl at ng baby niya. Kung napalaki natin ng maayos si Pearl, ganoon din ang mangyayari sa anak niya. Hindi natin sila pababayaang mamulubi. Pero huwag naman nating gawing matigas ang puso nitong si Pearl. Magsabi na lang siya ng totoo sa asawa niya, kaysa ang utusan siyang makipaghiwalay. Kung walang pag-asa, diretsuhin niya na. Iyong ang ibig kong sabihin. Magkaiba iyong ini-encourage natin siyang maging totoo sa paglalagay ng mga salita sa bibig niya. Humalukip-kip si Tia Berta. Paano naman kung may pag-asa? Kaya pumayag si Pearl. Babalikan niya iyon. Aalis na naman dito ang pamangkin natin. Tapos paglipas ng ilang buwan, ay uuwi siya rito dahil sinaktan na naman siya ni Nick. Nako, iyan nga ang sinasabi ko sa mga lalaki. Kapag nasaktan ka na isang beses, mauulit at mauulit iyon. Nakatikim na ng patawad Makinig ka sa amin ni Berta, Alma. Kung hindi kaya ni Pearl na ipaglaban ang sarili niya, tayo ang gagawa nun para sa kanya. Makakaya niyang mabuhay nang hindi sumasandal sa Nick na yan. Ang kayotik ng mga naririnig ko kanila. Kaya hindi ako sumali. Maraming sinasabing dahilan para layuan ko si Nick at meron ding naawa dahil nag-e-effort naman ito. Bumuntong hininga ako. Naglabas ako ng pitsil ng grape juice at cheese bread. Nilagay ko sa platito. Sinalinan ko ang isang baso. Inayos ko iyon sa tray para dahil kay Nick na mag-isa sa sala. I found him staring at the window. Hindi ako agad narinig. Pinagmasdan ko siya. He looked so peaceful doing that and yet mysterious. Magmerienda ka muna, Nick. Pagkarinig ko sa sariling boses, kinastigo ko ang sarili. Para talagang binata at dalaga lang kami. Pero kasal at 8 buwan na ang tiyan ko. Nilapag ko sa antik na lamiseta ang tray.
Then I heard him sighed. Bakit? Umusod siya. Tinuro sa akin ang pwesto sa tabi niya. Dahil nakaharang ang binti niya sa daraanan. Umikot ako sa kabilang side para makaupo sa tabi niya. Naroon ang flowers. Dinala ko na sa kusina ang dala niyang pagkain. Palagay ko dito na rin siya maghahaponan. Marami kasi siyang binili at hindi namin mauubos. Panay ang lakad mo. Parang tonong sumbong ang boses. Kinuha niya ang isang kamay ko. Bumaba ang paningin ko sa paraang kung paano niya pinaglaruan ang mga daliri ko. Ang kanyang hinlalaki ay ginamit niyang panghaplos sa bawat daliri ko. Lahat ay nadaanan. Walang hindi pinalagpas. Alangan namang maupo lang ako at hindi ka asikasuhin. Sana pala hindi ka na nagpunta. Hindi mo na rin ako naabala. Sumimangot siya. Kamuntik akong matawa dahil sa itsura niya. Bakit ganyan ang mukha mo? Kapag hindi ba ako pumunta, hindi ka lalakad ng lalakad? Hindi ka magpapakapagod? Imposible naman yan. May trabaho rin ako rito. Hindi pwedeng papetiks-petiks ako. Isa pa, mas lalo akong tataba kapag hindi kumilos. Ayoko ng ganoon. Sinandal ko ang likod sa upuan. Dala pagod, naghanap ako ng komportabling posisyon at ito ang nahanap ko. Pinapanood ako ni Nick. Umusod siya sa tabi ko at sumandal na rin. Hindi niya binibitawan ang kamay ko. Nakasampa na ang mga daliri ko sa palad niyang magaspang. Napagtanto kong mas lalong gumaspang ang palad niya dahil siguro sa mga pinanggagawa niyang pisikal na trabaho rito sa amin. Tapos sumasideline pang handyman. Halos lahat na yata ang mga kapitbahay namin ay kilala na siya. Handyman na may Ford car. Ayos din. Hindi ka naman mataba. Buntis ka lang. Inirapan ko siya. Nilagay ko sa ibabaw ng tiyan ang libre kong kamay. Ganon din yun. Pinaganda mo lang. Mas lalo ka ngang gumanda ngayon. Tinitigan niya ako. Sinubukan kong tapatan ang pagtitig niya pero hindi ko natagalan. Ang dami-daming nilalaman ng mata niya kapag tinitingnan ko. Sa dami, para akong malulunod. Tapos may kasama pang takot. Ano kaya ang tumatakbo sa isip niya habang nakatitig sa akin? Tinulak ko ang mukha niya para tumigil sa pagtitig. Mahina niyang tumawa. Bumaling sa akin ulit nang nakangisi na. Parang tumititig lang. Reklamo pa niya. Ang tagal mo kasing tumitig. Hindi ba pwede yun? Ngumiwi ako at bahagyang lumayo. Naaasiwa ako. Kasi tinatablan ka? Tinatablan ng ano? Hismirk. Ng charm ko. Mapapaamin ka bigla. Wala ka nun. Wala akong charm? Paano ka na in love sa akin? Matalim ko siyang tiningnan habang siya naman ay nangingiti at natutuwa sa nakikitang reaksyon. Padaskol kong binawi ang kamay. Hinabol niya para mahuli ulit. Nang hatakin ko dahil naaasar. Diniin niya ang hawak para hindi ito makawala. Pinalo ko siya sa braso. Naiinis ako na natatawa. Hindi naman nakaka-offend ang tanong niya pero alam kong hinuhuli naman ako sa simpleng hirit. Ilang beses ko siyang inirapan. Umusod ako palayo. Umusod din siya ulit palapit. Inisip kong kapag lumabas si Natia rito at nahuli kaming sobrang magkadikit ay baka kung ano-ano na naman ang marinig ko na hindi ko na kayang masikmura pa. Ano ba? Anong ano ba? Balik niyang tanong na parang inosenteng walang ginawang mali. Ang luwag-luwag dyan sa gilid mo. Usod ka ng usod dito. Turo ko sa kabila kong gilid. Malapit na kasi akong makorner. Pinasadahan niya ang inuupuan namin, ang distansya at posisyon. Then he looked at me, like as if everything is normal for him. Ikaw kasi usod ka ng usod. Alam mo namang ayokong nalalayo ka sa akin, he said smoothly. That I forgot what I wanted to say. Nagtitigan kaming dalawa. Hindi ko namalayan ang paghila niya sa akin para madikit ako sa kanya ulit.
Pero hindi niya lang ako tinabihan. Tinaas niya ang braso sa ibabaw ng ulo ko at bumagsak sa balikat ko. Pagkaakbay niya sa akin, bahagya niya akong hinila. Pinatakan niya ng halik ang sentido ko at umakyat sa buhok ko. Doon ay nagtagal ang labi niya. Tila ninanamnam ang pagkadikit ng labi sa buhok ko. Then I realized, this is actually the very time that someone bravely faced off my three aunties just so he can court me formally. Si Mark ay hindi pinayagan at takot iyon magpaalam. Pero hindi ko rin naman siya ini-encourage. Samantalang si Nick, siya mismo ang nagpaalam sa mga tiyahin ko. Bumalik kahit walang formal na sagot. Ang tanging baon niya ay lakas ng loob, tapang at ang nararamdaman niya sa akin. Nag-aalangan din ako kasi hindi ko alam kung paano ba ang ligawan ng formal. I know they gave roses, chocolates, love letters, and anything to allure you or to see how sweet they can be. But even that things are pretty normal if you're a suitor. I could act according to what I see is right and avoid to what my feelings are truly telling me. Pero kay Nick, nagpakasal na kami. May nangyari na at magkakaanak pa. Ang panliligaw niya ay para sagutin ko ang gusto niyang balikan at pati ang paghingi niya ng patawad. I didn't mean to act like as if we never do things that married couple is doing. Natatalo ako ng tunay na nararamdaman. So I let him near me, hold me, touch me, and kiss me. Not because he has the right to do it, but because my feelings are dominating my entire capability to push him away. I miss you. Bulong niya sa tapat mismo ng tenga ko. Gumuso ako at hindi ko siya tiningnan. Pinatong ko ang kamay sa umbok ng tiyan ko. Bumaba rin doon ang atensyon niya. Hinaplos niya ang tiyan ko. Wala akong magawa kundi ang magpakulong sa kanya. Kung para sa bata, hindi ko talaga kailangan siya para sa pangangailangan niya. Kahit simple lang ang buhay namin, ay sapat naman para sa masasabing maayos na kinabukasan. May kakainin kami, may pampublikong paaralan at kolehiyo na pwedeng pasukan ni Kurt paglaki. Kakayod ako kung hihiling siyang sa prestigious school mag-aaral para hindi na humingi ng tulong kay Nick. Kahit wala siya, okay lang din. Anong iniisip mo? Para niya akong hinihili sa pagtatanong. Dapat ay alisin ko ang pagpulupot niya sa akin dahil nasa kusina lang sina Tia Adora. At kung hindi ako nagkakamali, sa katahimikan nilang iyon, sigurado akong pinapanood nila kami ni Nick dito. Bumuntong hininga ako. Wala. Nanahimik siya ulit. Nakatingin ako sa tiyan ko at ang malaki niyang kamay ay banayad na dinadama ang tiyan ko na parang nagsasabing sa pag-uusap namin ngayon ay kasama ang anak namin. Hindi naninipa si Baby Kurt. Mukhang peaceful din ito sa loob. He gave me another kiss on my hair. Nagwawala na ang puso ko. Kinuha ko ang kamay niya at tiningnan na lang ang kuko niya. They are clean and well-maintained. Matataba ang daliri. Tinihaya ko para tingnan din ang mga linya sa kanyang palad. I look at it and trace every line. Pero ang utak ko ay naglalaro na. Marami-rami na ring pinagdaanan ang kamay na ito. Mula sa pagbubuhat ng ballpen sa opisina hanggang sa paghawak ng martilyo. Ang kamay niyang hindi ko masyadong napapansin pero tila marami ring lihim. Ang kamay ding hawak ko ang may suot ng wedding band namin. Hinaplos ko iyon at tiningnang maigi. Umitim siya, kaya bakas ang mapusyaw na kulay na tinatago ng singsing sa balat niya. Tapos ay hinuli niya ang kamay ko. His thumb touched my ring finger. Tumingala ako sa kanya. He has no violent reaction written on his face, but his eyes said the opposite. Pagtingin niya sa akin, may halong akusa at awa akong nabasa. Parang taong inabandona, nakipaglaban mag-isa, kaya nang makita ang katandem, ay tila gusto itong akusahan na lang bigla. I hope one day
I'll see you wearing it again. I slowly bit my lip as a quiet response. Bumaba ulit ang mata niya sa palasingsingan ko. Dinama pa ang dating pinagsuotan niya ng singsing. Pinagmasdan ko ang mukha niya. Those stubbles started to grow. His face matured. He really looked matured. Hindi lang sa itsura, kundi sa pagkilos. Marahil okay na ring hindi siya naglumpasay dahil hindi ko suot ang wedding band namin. Tumahimik lang siya. Wala ring reklamo. He's contented with his hopeful words. We remained quiet for the next minutes. Hawak niya ang kamay ko. Hinahaplos at tiningnan ko naman ang kanya. Pinagsasawa ko ang sarili sa pagkabisa sa mga guhit sa palad niya. Ang katahimikang kasama siya ay mas nagustuhan ko kaysa sa mga araw na wala siya. We don't need to talk, to shed a single word. We're just listening on each other's gentle sighs, not knowing what would happen next. Naku. Aray susme. Lumabas galing sa kusina na nakahawak sa baywang niya si Tia Berta. Namimilipit sa sakit, kaya nag-aalala akong tumayo at lumapit sa kanya. May hawak pa siyang walis tambo sa kabilang kamay. Siguro ay nagwalis tapos namali ng kilos. Anong masakit, Tia Berta? Wala naman akong maaalalang may dinaing na siyang pananakit ng katawan. Kapag nananahi ng matagal ay mga balikat ang minamasahin niya. Okay lang ako, iha. Medyo sumasakit lang itong baywang ko. Po? I check her back. Dinama ko at tiningnan. Baka may nakakagat o ano. Wala namang pamumula. Pero nag-aalala pa rin ako. Baka naman po, rayuma, tiya. Gulat niya akong tiningnan at suminghap pa. Napasilip ako kay Nick. Tumayo rin siya pagkatayo ko. Attentive niya kaming pinapanood. Inasikaso ko ulit ang tiya ko. Hindi pa ako nirarayuma, ano? Baka si Ate Adora. Pero kasi nagwawalis ako. Magbubunot pa ako. Kaso sumakit ang baywang ko. Idadaanan ko muna ito sa paghinga. Ang mabuti pa. Inagaw ko sa kanya ang hawak na walis tambo. Ako na po. Gusto niyo po bang pahiran natin ng ointment? Nasaan po ang katinko ninyo? Hanap ko sa palagi niyang gamit na ointment. Hindi na iha. Ipapahinga ko na lang ito. Pero wag ka nang magwalis at bunot. Ang laki-laki ng tiyan mo eh. Siguro sa ibang araw na lang? Unti-unti niyang nilipat ang paningin sa nakatayong si Nick. Tiningnan ko rin siya. Si Nick ay nakatingin kay Tia Adora na tila aliping naghihintay ng iuutos nito. At hindi nga ako nagkamali. Pero hindi naman vocal na sinabi ni Tia. Tumikhim si Nick. Kinuha ang walis tambo at nagpresentang siya na ang bahala sa gagawin dapat ni Tia Berta. Kunot noo kong tiningnan si Nick. Sumapit na ang dilim. Nagbubunot pa rin si Nick sa sala. Natapos niya ang kusina at doon medyo nagtagal siya dahil doon siya pinag-umpisa ni Tia Berta. Hindi kasi ito pumasok agad sa kwarto para magpahinga, kundi minanduhan pa niya ang bisita namin sa gagawin nito. Pinagwalis at saka pinagbunot. Nasa shop sina Tia Adora at Tia Alma. Tahimik at animoy walang kaalam-alam sa nangyayari. Pero duda ako. Pero hindi ako nagprotesta o ano. Ayaw naman akong paglinisin ni Nick. Kung wala siya, ako rin gagawa niyan. Sabi niya, siya na lang. Kaya hinayaan ko na. Naghubad siya ng sapatos. Tiniklop niya ang dalawang tupi, ang dulo ng pantalon. Hindi pa siya marunong kung paano magbunot. Wala sa tamang rhythm kaya tinuruan ko. Sus, kahit floor wax, hindi yata nito ginagawa eh. Buti hindi siya pinagawa nun. Nagbubunot pa lang. Pawis na pawis na. Naupo ako sa tumba-tumba. Ngumata ng dried mangoes na sa kanya rin galing. Pinapanood ko siya habang pinagpapawisan ng matindi. Libreng workout mo na yan. Hindi niya ako masyadong kinakausap. Nagko-concentrate kasi siya para hindi lumagpas ang paa niya sa bunot. Isang beses ay nauna siyang umabante at nanatili sa sahig ang bunot niya. Natawa kami pareho ni Tia Berta. Ngayon, medyo gamay na niya. He looked at me. Awang ang labi.
Naliligo na siya sa pawis, but his reddish lips look so enticing. Nagtagal ang mata ko roon. Inangat ko ang dried mangoes pero sa ilong ko isusubo. Kaya nagulat ako. Agad ko iyong nilunok matapos ang 2 beses na nguya. Nick played his looks on me. Sa bagay, matagal ko rin siyang hindi nakikitang nagpe-flex ng muscles niya. Dati sa kondo niya. Para siyang sundalong naghahanda sa military training kung mag-workout. He was half naked. Hindi alintana kung may makakakita sa kanyang ganoon. Dito, bawal siyang maghubad. Baka himatayin ang mga tiya ko. Pagkatapos niya sa pagbubunot, tinawag siya ni Tia Alma. Sumunod ako sa shop. Ako na pong bahala, Nick answered. Pinalinis at pinaglagyan ng langis ni Tia Alma ang ceiling fan sa shop. Hindi iyon masyadong nalilinisan kaya nang kalasin ni Nick, nagliparan ang mga makakapal na alikabok. Paano namin nakaya ang ganoong dumi? Bigat na siguro ang LC sa pag-ikot. Tapos iho, may 3 pa kaming electric fan sa taas. Matagal na rin iyong hindi nabibisita. May time ka pa ba mamaya? Ako ang nahiya kaya nagsalita ako. Ako na po ang titingin tiya. Mabilis akong nilingon ni Nick. Nakatungtong siya sa upuan, kaya nakatingala ako sa kanya. May alikabok na bumagsak sa pisngi nito na hindi tinanggal. He darkly looked at me. Don't you ever move a bit, Mrs. De Silva. Let me take care of it, not you. May diin niyang sabi. Mapait ko siyang nginisihan. May tunog pananakot iyon kaya hindi na ako nagpumilit. Pagbaba niya sa bangko, dinaanan niya ako at mariing tiningnan. Samahan mo ako roon. Ay iskaf. Kailangan mo rin pala ako eh. Kailangan talaga kita. Pero hindi sa paglilinis. Tara na sa taas. Kailangan mo ng masinsinang paalala. Kumurap-kurap ako. Nauna siyang umakyat sa hagdanan bit-bit ang LC. Takip ng electric fan at panglock ng LC. Parang may pagbabanta ang salita niya. Kinagabihan, masarap na hapunan naman ang pinagsaluhan naming lahat. Kasama rin si Nick. Marami siyang nakain at may palagay akong napagod sa dami ng mga ginawa niya. Pinagpunas pa kasi siya ng mga bombilya. Hindi na tayo masyadong nakapag-usap. 9:00 nang paringgan si Nick na oras na ng pahinga. Nagpaalam na rin kaya hinatid ko sa pinto. May paghihinayang akong nabasa sa mukha at parang ayaw pang umalis. Ngumiti ako. Naisip ang mga ginawa niya habang nandito kanina. Pagod ka na, may bukas pa po. Umaliwalas ang mukha niya. Mula kanina, ngayon ko lang ito nakita. So, balik ako bukas? Dadalawin ko ulit kayo ni Baby Kurt? Mahigpit kong hinawakan ang doorknob. Sa pintuan ng shop ko na siya pinalabas. Mga kuliglig at malalayong tahol ng aso ang naririnig ko. Sumabay pa ang malakas na tibok ng puso ko. Bahala ka, kung hindi ka naman pagod, bumalik ka. I kept my voice intact even if my chest rumbling inside. Tinitigan niya ako. Kinagat ko ang labi at nag-iwas ng tingin. Inangat niya ang isang kamay para hawakan ang baba ko. Tinaas niya ito. Nagkatinginan kami ulit. Hindi ako mapapagod, Pearl. Basta para sa'yo. Mahina ang kanyang boses, pero tahimik na tahimik din dito kaya malinaw itong umabot sa pandinig ko. We stared at each other. Kung gaano katagal ay hindi ko na alam. Nang humakbang siya palapit, madiin na ang kapit ko sa doorknob. Sumasakit na ang dibdib ko. Hindi na normal ang tibok nito. At buhay na buhay ang dugo habang nakatitig sa mga mata niya. He towered me. He covered me of his vast shoulder. When he tilted his head and lowered it a bit, I waited. I left my soul and heart to his powerful embrace. Malambot, mainit at kalmado ang paglapat ng labi niya sa labi ko. Umiinit ang dulo ng mga mata ko. Gusto kong humikbi pero ayaw ko ring malaman niya ang nararamdaman ko. His kiss was gentle and yet the most respectful and wistful one. I closed my eyes. Bumaba ang hawak niya sa baywang ko.
Giniya ako para mas lalong lumapit sa katawan niya. Nabitawan ko ang knob at kumapit sa kanyang braso. He softly brushes his lips on mine. Hindi maalab na apoy ang pinaparamdam niya, kundi mapaghalinang halik na para kang hihimatayin pagkatapos. Nang matapos, nagtitigan kami ulit. Bumalong ang likido sa mga mata ko. I held on his arms not so long. Nag-aalalang maabutan kami rito ng isa sa mga tiya ko. Baka magtaka na nagtagal ako rito sa baba. Good night, honey. He lingered in me a bit longer. Lumunok ako. Pinunasan ko ang gilid ng mata bago pa tumulo ang luha ko. Good night, Nick. A bit disoriented because I didn't know how to stand properly without shaking. Alis na ako. Isarado mo ang pinto. O okay. Pareho naming sinulyapan ang pinto. Umatras ako papasok. Nakatayo pa rin siya para panoorin ako. I nodded and even waved my hand a bit. Nakatitig siya sa akin. Nag-aabang. Naghihintay. Nilakasan ko ang loob. Nilapat ko agad ang pinto at nilak ito. The wave of regret loomed in my thoughts and in my feelings. Nanatili akong nakatayo. Alam kong nakatayo pa rin sa labas si Nick. Bukas pa ang ilaw kaya alam niya ring nandito pa ako. They say, home is where you feel the safest and loved. Tahanan mo kung saan nakakaramdam ka ng kontento. Tahanan mo kung saan maligaya ka kahit hindi mo kapantay ang mundo. Ang tahanan ay hindi palaging may bubong at haligi. At ano ang akin? Ang tahanan ko ay ang taong nasa labas ngayon ng pinto. Nagpanik ako. Dinama ko ang sumasakit na dibdib ko at bumilis ang paghinga ko. Binaliwala ko ang lahat para akong mauubusan ng hangin. Ang sakit-sakit na pero I unlocked the door. Papabukas pa lang, hinila iyon ni Nick at malalaking hakbang na pumasok sa loob. Malakas akong suminghap. Napaatras dahil sa brooding niyang hakbang at kilos. Sinarado niya ang pinto sa kanyang likod at tinulak ako sa salaming dingding. Naiiyak na ako sa labis na nadarama. Ang labi ko ay nanginginig sa pananabik. Para kaming may sariling lingwahe, sariling mundo, pero hindi. Kinalimutan namin ang mundong sinasabi ko. Nagpaubaya ako sa kanya at buong pananabik ko siyang hinalikan. His kisses were hard, deep. He thrust his like a who were deprived of liquid on the daylight. Mabilis din ang paghinga at tila may sakit na gustong pakawalan. Bahagya kong tinaas ang ulo sa kanya. I gave him everything he wanted and he wanted my. Mas lalong nagwala ang niya sa ginawa ko. Kung umiti man ako, hindi ko halos nagawa. Ang niya ay mapagparusa. Hinayaan ko siyang parusahan ang kung sabik na sabik niyang. Our breath combined. Hinawakan ko siya. Sinagot ko ang bawat haplos ng niya. Pero sa tuwing tinatapatan ko ang mariin niyang, nanghihina ako. Mas malakas siya. Oo. Inulit ko pa isang beses. I opened my wider and accommodate his. But then, I was reciprocated of a much intense. Nanatili na lang ang mga kamay ko sa niya. I tried to calm him down, even if I couldn't do it on myself. Lumandas ang luha sa gilid ng mukha ko, pero hindi ko pinansin. I miss him. I miss him. I truly miss him. Wala na akong ibang nararamdaman kundi ang pangungulila ko sa kanya. My heart ached, but the ache is different from the pain he inflicted. Sa pagkamangha ko, parang wala na ngang bisa ang sakit na yun. I miss him so much. Oh God, I can't let him go. I can't. Hindi ko na maramdaman ang ko ng pakawalan niya. Kinulong niya ang mukha ko sa mga palad niya. Ilang sandali niyang pinagpahinga ang noo sa noo ko. Those sweet and short seconds are enough to make him hungry again. Binaba niya ang ko at doon naman kumuha ng lakas. Pero hindi nagmamadali. He is taking his time while and may kumapit ako sa niya at pumikit. Nawawala na kami sa tamang huwisyo. Mahuli man, bahala na. His went down to my then
and went up to my pinaikutan niya ang hanggang sa tumbukin ulit ang week again. But this time, calmer. We're savoring every moment we have. He gave me one more hard. Nang magtinginan kami, hawak niya pa rin ang mukha ko. We're smelling each other's breath. Pawisan kami at naghahanap ng hangin. Naiiyak na naman ako. Pinunasan niya ang luhang namuo sa gilid ng mata ko. Pulang-pula ang mata niya, pati tila kinurot ang dibdib ko. Did I hurt him so now? Mapagtanong na mga mata ang ginawad ko sa pagtitig niya sa akin. Pumikit siya at mariin akong hinalikan sa noo. Pagbitaw ay malalim itong bumuntong hininga. Akyat ka na, baka mapagalitan ka. Pero paano ka? Uuwi ka pa rin. Nagpanik na naman ako. No, ayoko siyang mawala. Baka pwedeng dito na siya matulog. I'll come back again tomorrow. Pakikita mo agad bukas ng umaga. Nabawasan ang pagpapanik ko. Okay, babalik siya. Pearl, umayos ka. Tumango na lang ako. I lick my numb lip. Mag-uusap tayo? Natigilan siya. Parang nagulat. Matagal niya akong tinitigan. Parang hindi na magsasalita. Kaya niyog-yog ko siya. Mag-uusap tayo, di ba? Tungkol sa nangyari? I meant about my twin sister and his evil plan. He looked down at my rounded tummy. May takot na dumaan sa mukha niya. Nick, mag-uusap tayo. Mag-uusap. Bahagya akong kumalma. Hinaplos ko ang pisngi niya. I lovingly watched how his face turned from being worried to calmness. Tila inantok ito sa paghaplos ko. Hihintayin kita bukas. Makikinig na ako sayo. I may not be ready, but I will dismiss all the intrusive thoughts because I realize it's selfish to think only of myself. If he's here and bravely face all the hurdles and pain from my angered heart, then he deserves second chance. Nick, I will lend it to you. I will give it rather because I can say now, I love you. I only love you, De Silva. Pearl, ako. Saan ka natulog? It's past midnight. Hindi ako mapakali kaya hindi ako makatulog kaagad. Katabi ko ang cellphone dahil nag-set ako ng alarm ng 6:00 ng umaga. Wala akong ideya kung saan magpapalipas ng gabi si Nick. Iba-ibang lugar ang tinutulugan niya at gusto kong malaman kung saan siya ngayong gabi. Nung una ay nagdadalawang isip pa ako kung magte-text. Pero napuyat na rin ako. Baka dahil dito, kaya hindi ako makatulog. Uminom na ako ng gatas, nakinig ng music at nagmuni-muni. Sa huli, dala-dala ko pa rin ang nangyari sa shop. Hindi naman ako napagalitan ni Natia. Pag-akyat ko, wala na sila. I think ako lang ang nag-iisip ng kung ano-ano, kaya hindi ako dalawin ng antok. Nick, bakit gising ka pa? Nagmadali ako sa pag-reply. Ako, komportable ka ba? Baka natutulog ka sa sasakyan mo. Magagalit ako sa'yo. Isa iyon sa posible kong senaryo. Paano kung walang magpatuloy sa kanya kahit na ba sabihing kilala siya rito? Hindi naman palaging may tutulong sa'yo. Nick, nandito ako kina Mang Delfin. Nasa malapit lang ako, Han. Huwag kang mag-alala. Nabunutan ako ng tinik sa dibdib. At least, alam kong nariyan lang siya. Hindi malayo at kilala ko ang kasama niya. Ayoko lang na nagmumukha na siyang pulubi dahil kapag nalaman kong ganoon nga ang sitwasyon niya, hahatakin ko siya rito sa kwarto ko. Ako, okay, good night Nick, see you tomorrow. Nahiga na ako ulit. Hindi pa rin inaantok pero mas panatag na dahil alam kong nariyan lang siya. It's time for me to take care of myself too. Nick, I'll definitely see you tomorrow. Good night, Pearl. I smiled at his reply. Hindi na ako nag-type ng reply pero nag-text siya ulit. Nick, I love you. Tinitigan ko ang mga salitang sinabi niya.
Madalas na niyang sinasabi sa akin ito, pero ngayon ko lang naramdaman ang tunay na bigat at halaga ng mga katagang dati ay ako lang ang nagsasabi sa isip. He's so vocal now. Daig pa niya yata ako eh. Inaamin ko lang sa sarili kong mahal ko siya kahit noon. That I made sure he could feel whenever we were together before. Na kaya ako pumayag na sumama sa kanya sa yate ay dahil mahal ko na siya. But I guess hindi mo rin iyon maipaparating kung hindi vocal na sasabihin. I had so many mischiefs in my life, but the only thing that made me burn to live is because of him. So I bravely replied, "Ako, I love you too. That's the real condition of my heart. I'm in love with him. Maybe I never fell out of love. I stayed in love. He's still in my heart, but he earned me again. He isn't afraid to take another chance to be with me. At ang kapalit ng paghihirap niya, ang mahalin siya ulit. He came back early in the morning. Hindi ako nagising sa alarm clock. Nadagana ng unan ko, kaya hindi ko narinig. Saka antok na antok ako. Ayaw ko pang tumayo nang mag-alas 7 na. Kaya alas 9 ako bumangon. And Nick is already in the living room. Fresh with a white V-neck t-shirt and denim pants. Nakangiti ang mukha pagkakita sa akin. Hindi siya nag-iisa sa sala. Nandito rin si Pamela. Ligo lang ako. Hawak-hawak ko ang kulay pink kong tuwalya. Tumayo siya. Pinasadahan niya ako ng tingin. Suot ko ang bulaklaking cotton shorts at maluwag na t-shirt. Feeling ko ang dugyot ko sa mata niya. Tapos si Pamela panguso-nguso pa. Okay, dito lang ako? Kumunot ang noo ko. What does it mean? Bakit patanong? Then Pamela chuckled. Mataman ko siyang tiningnan. Maliit lang ang banyo nila, Mr. De Silva. Hindi kayo kakasya, promise. Humugot ako ng hangin at pinanlakihan ng mata ang kaibigan ko. Hindi siya natinag at tinaas-taas pa ang kanyang mga kilay na tila nagsasabing may alam siya na hindi namin alam. Nick sheepishly smiled. I just want to make sure na safe siyang makakapasok doon. Ayokong madulas siya o ano. Iyon ang ibig kong sabihin, Pamela. Dumiretso na ako banyo bago ko pa maubos ang mga kilay ni Pam. Nagbiro siya ulit, pero hindi ko narinig ang sagot ni Nick. Dahil late akong nagising, late na rin ako kumain ng breakfast. Niyaya ko sina Nick at Pamela sa hapag. Kumain na ang mga tiyahin ko, kaya kaming tatlo lang nasa kusina. May loaf bread, peanut butter, sinangag, sunny side up eggs at nilagang kamote. Nagtimpla ako ng gatas, samantalang kape ang gusto nila. I prepared black coffee for Nick and 3-in-1 coffee naman kay Pamela. Mas prefer niya kasi yun. Balita ko, pinayagan kang manligaw dito kay Pearl ha? Totoo ba? Totoo? Tumabi sa akin si Nick. Umupo sa tapat ko si Pam. Buhay na buhay ang mukha na parang handang-handang makipagbakbakan ng asaran ngayong araw. Walang pasok kaya nadalaw at boring daw sa bahay nila. Binaba ko ang tasa ng kape ni Nick. Inasikaso ko siya pero nakabantay ang paningin niya sa bawat kilos ko. Wala yatang tiwala ito. Akala niya madudulas ako kada hakbang ko. Yes, Pamela. Nag-start ako kahapon. Sagot niya pero ang mata ay nasa akin. Okay lang. Hay nako. I said in a more private tone. Nahihiya akong iparinig kay Pam na overacting itong si Nick minsan. His hands are on my waist. I landed safely on the chair. Nakahawak pa rin ang kamay niya kahit nakaupo na ako at katabi siya. Siniko ko sa tagiliran. Niyoko niya ako at mabilis na hinalikan sa pisngi. I glared at him. Nginusok ko sa kanya si Pam. I told him I love him via text message. Wala na siyang reply kahit kaninang pagising ko. Ayoko rin namang basahin kung sakali kasi umiinit ang pisngi ko. Okay na akong hindi kami nagkakailangan. Pero kahit kaunti o pinagtatakpan ko marahil kaya binabaliwala ko ang resulta ng pag-amin sa kanya. Siya rin naman yata.
ang kalmado niya nung sulyapan si Pam. Tapos ay nagkibit balikat at umayos ng upo. Sabay naming tiningnan ang nakamasid at nangingiting kaibigan. Sinipa ko siya sa ilalim ng mesa. She jumped but smirked again. Uy, kinikilig ang buntis. Kayo na ba? Kinuha ko ang kubyertos at ginuso sa kanya ang kanin. Kumain ka na lang dyan. Ang dami-dami mong tanong. Teka, nakakadalawa pa lang ako. Ayaw mo lang yatang aminin na may pag-asa itong si Nick eh. Pero sa tingin ko meron, hindi ka naman papayag na suyuin ka kung walang potensyal? Natawa ako. Anong potensyal? Mag-aartista ba to? Sinuyuran ko ng tingin si Nick. Hindi niya alintana. Sumimsim lang ito ng kape niya. Pwedeng-pwede, loka. May sarili ngang TV network, di ba? Pero ibang potensyal ang sinasabi ko. Meaning, may chance siyang masungkit ulit ang mailap mong puso. Oh wow, alam mo, nagiging makata ka na. Ang corny mo. Ganyan ba ang nagagawa ng in love? Ako? In love? Hindi no? Ayaw mo lang aminin na tama ako. Tinuro niya sa dibdib ko ang hawak na tinidor. Tumikhim si Nick. Inirapan ko ang pagtuturo ng kaibigan. Sige na, sige, para matahimik ka na. Kumuha ako ng loaf bread, tapos ay pinahiran ko ng peanut butter. Ano nga, Pearl? Pabiro kong matalim na tiningnan si Pam. Tapusin mo muna yung pagkain mo. Ang daya naman ito. Sabihin mo na kasi. Kayo na ba? Nagtinginan kami ni Nick. Kumagat ako sa tinapay at ngumuya habang pinagmamasdan ko siya. Sa labi ko nakatutok ang mata niya at nangingiti ako dahil hindi niya inaalis doon ang atensyon. Sa paglipas lang ng ilang segundo, dahan-dahan niyang inangat ang paningin sa mata ko. Mukhang wala siyang balak na sagutin ang tanong ni Pam. Gusto ba niyang ako na? Ano? I asked him in a low tone. Tinaas niya ang kilay. Ano? Tapos ay sinulyapan si Pam. I smirked. Ano? Ano? Natatawa niyang sagot. Tinakpan ko ang bibig ko. Sumimsim ako ng gatas. Hindi nagbabago ang reaksyon niya. I got the hint na parang nagdadalawang isip siya. Natatakot? Actually, ano nga ba? We hungrily last night. He said he loved me. I said I love him. Does it mean we're back together, right? Pero bakit nagkakahiyaan pa yata kaming dalawa? Nagsimula kaming kumain pero panay ang sulyapan namin ni Nick nang may lumagpas na peanut butter sa gilid ng labi ko. Pinunasan niya ng thumb niya. Hilik after. Ayaw kong tingnan si Pam kung nahuli niya. Pero palihim kong kinurot sa hita si Nick at ngumisi lang siya. Hinuli niya ang kamay ko at hindi na pinakawalan. Pinagpalaman niya ako ng ulit ng tinapay. Nilagyan ko ng sunny side up egg ang plato niya at dinagdagan ng sinangag. Pinili ko ang bawang para makakain siya. Nang maubos ang kape niya, tinanong ko kung gusto ng refill. Umiling siya at hinawakan ako sa baywang para hindi makatayo, na para namang tatakasan ko siya kung makakapit. Pasulyap-sulyap kami sa isa't isa. Minsan napapangiti, pero madalas tumititig. Hindi ko na nga mapatahimik ang kulisap sa tiyan ko. Pagkukurutin ko na kayong dalawa. Huwag nyo nang aminin. Obvious na po. Kayo yung literal na show don't tell mantra. Parehong lovesick eh. Ngumuso ako. Hindi lovesick ka dyan. Ako ang lovesick sa kanya. Nick vocalized. Tama ka dyan, Mr. De Silva. Kitang-kita naman. Sang-ayon pa ni Pam. Nagpresentang maghugas ng pinagkainan namin si Nick. Tapos ay niyaya ko na siya sa sala. Sa sobrang daldal ni Pamela, halos hindi kami magkaroon ng private moment ni Nick. Gustong-gusto ko na siyang makausap ng masinsinan tungkol sa nangyari. Ready na ako. Gusto ko ring malinawan. Kaso panay ang usisa ni Pam kung paano kami nagkabalikan. Gaanong hirap ang pinagdaanan nito para makuha ako. Hindi ko na nga alam kung paano ko lalagyan ng preno ang bibig ng kaibigan ko. Hindi ka ba mananahi ngayon, Pearl?
Ako muna makikichika rito kay Nick habang nagtatrabaho ka. Kinuha ni Nick ang kamay ko bago ko masagot ang tanong. Kunot ang noo niya. Are you going to work? Heto na naman ang pag-aalala niya sa kalagayan ko. I just stared at him and shook my head. Hindi mo na ngayon aasikasuhin kita. He smiled and kissed my hand. Thank you. Solo kita ngayon, nahihiya kong sagot. Bumaling kami ni Nick kay Pamela nang umiyak ito. Lord, lahat ng mga kaibigan ko, taken na. Nasaan na po yung akin? Okay lang kahit walang itsura, basta mapera. Tumawa si Nick pero nagtakip ako ng bibig. Hindi ko akalaing sasabihin at dadasalin talaga niya ito. Tinulak ko ang balikat niya para itigil iyon. Itong kaibigan ko, palala ng palala. Dapat mahal ka at nirerespeto. Kung mapera lang, hindi ka sasaya. Paano kung maghirap siya bandang huli? Edi iiwan mo na. Sumimangot si Pamela sa tanong ko. Eto naman, sineryoso. Hindi na nga ako mag-aasawa. Baka nakakalimutan mo. Iyan ang sinumpa mo noon. Pero kita mo naman ang binigay ng langit sa'yo. Gwapong asawa at paparating na anak. Scammer ang linyang hindi na ako mag-aasawa. Oy, kasi kabaliktaran ang mangyayari. Humalukip-kip siya at inirapan ako. Naalala ko bigla si Jerome na pinsan ni Mark. Hindi na kaya sila nagkikita nun? Saan si Jerome sa buhay mo kung ganoon? I meant her to confess about him. Aba kung hindi pa, inaamag na yata ang lalaking iyon sa kangkungan. Dito sa dulo ng kuko ko. Pinalo ko ang tinaas niyang daliri pababa. Sus, kitang-kita naman sa mukha niya ang katotohanan. Hinapit ako sa baywang ni Nick, kaya napatingala ako sa kanya. Pagsilip ko sa mukha niya, seryoso ito at tahimik. Nagtanong ako kung bakit. Umiling naman. Hinawakan ko ang kamay niyang libre. I caressed his palm and made him feel that I am here. I won't let him go. It was a fine and memorable morning so far. Parang ayoko nang palipasin pa ang oras. Ang simple ng bahay at buhay namin dito. Nakakangiti at nakakatawa kami. Kulang na nga lang ay magkasiyahan pa dahil parang akin ang mundo. Iha, umakyat si Tia Alma. Tiningnan niya kami isa-isa na tila may bumabagabag sa kanya. May dumating kang mga bisita. Kasama ni na Mark at Irene. Po? Kasama ni na Mark? Suminghap si Pamela at agad na pumunta sa bintana. Hindi ako makatayo agad pero gusto kong puntahan din iyon. Tinulungan ako ni Nick at sabay kaming dumungaw. Kumaway si Irene sa baba. Kabababa lang ng sasakyan. May pinagbubuksan si Mark sa backseat. Maliit na bata ang patalong bumaba roon at lumapit sa harapan. Tila may init na bumalot sa dibdib ko. Jewel? Nangilid ang luha sa mga mata ko. Si Jewel natin nandito, Nick. Inakbayan ako ni Nick. Ang pamangkin mo, Pearl? Hindi nasabi ni Mark na susunduin nila Mukhang sinorpresa ka. Hinawakan ni Irene si Jewel tapos tinuro kami. Namilog ang mga mata ng pamangkin ko at lumabi pagkakita niya sa akin. Bababa ako. Nagmamadali ako. Hindi ko na alintana ang bigat ng tiyan ko, pati ang dinaraanan dahil excited na akong mayakap at mahagkan ulit ang namiss kong si Jewel. Isang beses kong sinulyapan ang hindi mangiting si Tia Alma. Sumunod siya sa akin sa pagbaba. Iha, may tao rin sa shop. Kausap ang ate. Sino po? Nahabol ako ni Nick at inalalayan sa siko. Pagbaba ko sa hagdanan, nagmamalabis ang hampas ng dibdib ko. Bumagsak ang mga paa ko sa pinakahuling baitang. I look up. Natigilan ako. Nakahawak si Tia Berta sa braso ni Tia Adora. Ang mga bisitang tinutukoy ni Tia Alma ang kanilang kinokompronta. Anak, may Tatay Vic is here. Nakatayo sa may bukas na pinto. Tila naiiyak at hirap magsalita.
Sa kanyang gilid ay nakahalukip-kip si Ruby. Pinapasadahan niya ang shop tapos ay sinatia. Her get up didn't match the place. Naka-denim shorts siya at fit na pang itaas. Ang buhok ay nakalugay at putok na putok ang blush on. Nang makita niya ako, agad niyang tiningnan ang tiyan ko at saka ngumisi. Lumipat ang mata niya sa taong nakahawak sa siko ko. Nalusaw iyon. Napatuwid siya ng tayo. Sandaling nag-atubiling hindi malaman. Pero paglipas ng mga segundo, tumapang mukha niya. Galit na siyang tumingin kay Nick. Abat, talagang pumunta ka rito para kunin ang kambal ko ha? Bakit Nick? Dahil ba sa bata? Ruby, tumigil ka. Awat ni tatay. Inunahan niya tayo rito, tay. May balak na naman niyang masama. I'm sure of that. Para mapaluguran niya ang parents niya. Humakbang si Tia Adora. Nakakuyom ang mga kamao. Nagpipigil ng galit. Kung gulo lang ang pinunta niyo rito, maluwag ang pinto at makakaalis na kayo. Gusto ko lang makita ang anak kong si Pearl, Ate Adora. Wala kang anak dito, Victorio. Mula nang iwan mo ang bunso namin, nawalan ka na ng anak. Hinawi ni Jewel ang tatay para patakbong makalapit sa akin. I squatted, waited, and embraced her so tight. Napapikit ako sa sobrang higpit ng yakap niya sa leeg ko. Umiiyak niyang tinawag ang pangalan ko. Hush now, baby. She continued to cry. She calls me Mommy Pearl. Paulit-ulit hanggang sa mapagod ito at tumahan. Hinawakan ako ni Nick para maitayo ng maayos. Binuhat niya si Jewel. He kissed her on the cheek. Kumapit ako sa braso ni Nick. Nanginginig na ngumiti. Hinawi ang buhok na dumikit sa pisngi ni Jewel para umaliwalas ang mukha nito. She hugged Nick too and stayed on his shoulder. Miss na miss niya rin kami. Ruby made a fake laugh. Nawala ang ngiti ko pagsali ng paningin ko sa kanya. Umabante siya. May pang-aalipusta sa kanyang mukha kung makatingin. Reunion ng fake na family ba ito? Nakakatawa kayong tingnan. Feel nyo ang anak ko ha. Madali inyong nakuha ang loob ng bata. What a great actor, Nick. Kung sa bagay, napapalibutan ka nga pala ng mga celebrities. Plus factor din ang magagaling na umarte mong angkan. Well, wala akong ibang masasabi kundi pang-famas ang talent nyo. Hanggang ngayon din, di ba? Taas kilay niyang sinulyapan ang tiyan ko. I felt Nick's body hardened. Kaya kumapit ako ng mahigpit sa kanyang braso. Hindi ka pa rin nagbabago, Ruby. Mahinahon kong tuya. Tumaas pa ang ngisi niya na may kasamang yabang. Ayan na naman ang manang kong kambal. Ano, sisermonan mo ba ako ngayon? Hindi ka man lang natutuwang makita kami rito? Nag-effort kaming lumipad dito ah. Gusto pa man din kitang makamusta kasi ang sabi ay buntis ka nga raw. Kailangan mo ng moral support dahil hiwalay na kayo ni Nick. Mukha namang hindi. Nagpapauto ka pa rin sa De Silva na to. Tapos ano? Iiyak ka. Tatakas. Uuwing talunan sa mga tiyahin mong pare-parehong matatandang dalaga. Nakakapantig ng tenga ang talas ng dila ng kambal ko. Kung hindi ako napigilan ni Nick na humakbang, baka walang ano-ano'y nahablot ko na ang buhok ni Ruby. Bukas ang pinto, Ruby. Baka maabutan mo pa ang flight pauwi ng Manila. Tumawa siya ng malakas. Tanging siya lang ang nakagawa nun. Tanga, hanggang ngayon, boba ka pa rin. Manahimik ka, Ruby. Igalang mo ang kapatid mo at mga kapatid ng Nanay Clara mo. Matigas at maotoridad na boses ni Tatay Vic. Hinila niya paatras si Ruby na agad namang kinainis ng kambal ko. Inirapan niya si tatay habang hinahaplos ang nasaktang braso. My father stepped forward. Hindi malaman kung paano titingnan sina Tia Adora, Tia Berta at Tia Alma. Ang mga tiyahin ko ay puro walang emosyon ang itsura. Alam kong galit siya, pero hindi nila ito pinapakita. Parang malaman ni tatay. Sapat na ang malamig nilang pakikitungo at hindi pag-welcome sa pagdalaw ngayon.
Ako na ang humihingi ng pasensya sa mga sinabi ni Ruby, Ate Adora, Ate Berta, Ate Alma. Matatanggap ko kung hindi nyo kami papaunlakang makausap si Perlas. Pero gusto ko lang sanang makasama niya si Jewel at makamusta ang pagbubuntis ng anak ko. Nasa mabuting kalagayan si Pearl, Victorio. Kung para naman sa apo mo, siya pwede kong patuloyin. Pero ikaw at ang anak mong hindi yata nabinyagan ang dila ay hindi pwede sa pamamahay ko. Tia Adora's words. Inirapan ni Ruby si Tia Adora. Pumasok sina Mark at Irene. Kunot ang noon ni Mark na tila hindi pa aware sa nangyayari. Pero pinigilan siya ni Irene na magsalita. Mukhang nakakaramdam na ang asawa nito. Nick sighed. Hinapit niya ako sa baywang ko at pinataka ng halik sa ulo. I almost closed my eyes sa kabila ng ngit-ngit sa dibdib kay Ruby. Sa kanya ako pumapanatag. You need to rest, Han. Pero umiling ako. Tumingala ako sa kanya. Bahagya akong nangiti dahil buhat niya si Jewel. I'm fine, don't worry. Baka nauuhaw na ang Jewel natin? Tumango ang pamangkin ko. She is our first child, our first baby, and Kurt's cousin. Magagawa kong burahin sa sistema ko si Ruby. Pero si Jewel ay mananatiling parte ng dugo ko. Mami Pearl, buhat. Inaantok na hiling niya sa akin. Pinupulupot na niya ang mga braso sa leeg ko bago pa ako kumilos. Wala ring nagawa si Nick kundi ang ilipat sa akin ang bata. Jewel immediately buried her face on my neck and sleepy. Hinagod ko ang likod niya. Pagod na pagod at uhaw. Pumihit ako sa hagdanan kung saan nakatayo si Pam. Pag-akyat ko sa isang baitang ay agad kong naramdaman ang pag-alalay ni Nick sa baywang ko. Pam, pwedeng pakisamahan mo na si Jewel dito? Pagkainom ng tubig, dinala ko sa kwarto si Jewel. Sinamahan ko rin ng pagkain at juice. Si Pam at Nick ay nakasunod. Naiwan pa rin sa shop sina tatay kaya babalik ako roon. Oo, sige. Ako narito. Tinabihan niya sa gilid ng kama ang pamangkin ko. Ang daming toys dito, mami. Kahit kumakain, lumilibot ang mga mata ni Jewel sa mga gamit para kay Baby Kurt. Nilingon ko si Nick na nakahalukip-kip sa tabi ng nakasaradong pinto. Pinapanood kami. Para sa mga pinsan mo. Pero kung gusto mong tingnan, pwedeng-pwede syempre. Love rin kita eh. Then, she halted and stared on my swollen tummy. Kumurap-kurap na parang ngayon lang niyang napagtanto ang itsura ko. Nawala ang pagod at gutom niya. May baby ka po sa tummy mo, Mami Pearl? I chuckled. Lumapit ako sa kanya. I combed her hair and sighed with a smile. Opo, magkakaroon ka na ng baby cousin and his name's Kurt. Namilog ang mata niya. He's a boy? I nodded. Opo, then you'll be his Ate Jewel. Gusto mo ba yun? Yes po, Mami Pearl. I'm excited to see him. Kailan ko po siya makikita? Pwede ba kaming maglaro ng toys niya? Next month, lalabas na siya sa tiyan ko. Ipapakilala kita. At kapag pwede na akong bumiyahe, kami naman ang pupunta sa'yo. With Daddy Nick? Yes, with Daddy Nick. Yay! May cousin na ako. Thank you, Mami Pearl. Niyakap niya ako sa leeg. I chuckled and I only caressed her back. Nilapitan ko si Nick. Nananatiling seryoso ang kanyang mukha na hindi inaalis sa akin. Let's go? Aya ko. No, you should stay with Jewel. Ayoko, Nick. Kailangan ako sa labas. Pero Pearl, samahan mo ako kung gusto mo. Pero hanggat narito si Ruby, haharapin ko siya. Ayokong nadadamay ang tatay ko dahil sa sama ng ugali niya. Pinagmasdan niya ako. Hindi rin nagtagal, narinig ko ang mga ingay galing sa sala. Hudyat na umakyat din si Tia at ang dumating na mga bisita. Naririnig ko ang maarting boses ni Ruby dahil mainit daw at walang aircon sa bahay namin. Nick took my hand. I'll be with you. Nagdala ng init sa puso ang sinabi niya. Mahigpit niya akong hinawakan sa kamay. I smiled at him. He kissed my temple first, then opened the door.
Sabay kaming humarap sa mga taong nasa sa sala. Napatingin silang lahat sa amin. Nakaupo si Ruby, Tatay at Irene. Nasa may bintana naman si Tia. Agad kaming nilapitan ni Mark na napabuntong hininga. Sorry Pearl, parang wrong timing yata ito. Wala kang kasalanan Mark. Umiling pa rin siya. Kunot ang noo. If you want, bukas ang bahay ko para sa tatay at kapatid mo. Hindi pa napapag-usapan kung kailan sila babalik sa Manila. Akala ko kasi makakapagbakasyon sila. Kaso mukhang nabad trip sa akin si Tia Adora mo. No need Mark. I'll make a reservation in Dusit Thani. Nick supplied. Suminghap ako. Pero umawang ang labi ko. Don't worry. They will be provided while they are here, Han. Nagkibit na lang ng mga balikat ang kaibigan kong si Mark. Hindi na niya giniit pa ang bahay para kinatatay pagka-suggest ni Nick na mag-hotel na lang. Hindi kayo maaaring magtagal dito. Napabaling ako kay Tia Adora. Inaalo siya ng dalawang kapatid na pareho ring may disgustong nakasulat sa mga mukha. Alam ko naman Ate Adora. Nagpapasalamat ako at pinatuloy niyo kami. Kung hindi dahil sa apo mo, nung kang makakaakyat ka rito. Tila apoy ang lumalabas sa mata niya. Nagkatinginan kami ni Tatay. Sinabi ko ang kalagayan ko. Nasa mata niya ang tuwa ng malamang lalaki ang paparating niyang apo. Lumapit ako sa kanya para magmanong. Napatingin siya kay Nick na nakatayo sa likod kasi palagi itong nakasunod sa akin. Pagkamanong niya kay Tatay, tumayo siya ulit sa tabi ko. Sinulyapan ni Tatay ang mga binti niya. Magaling ka na ba, iho? Tumaas ang kilay ko. Kumurap bago ko binalingan si Nick. He cleared his throat. Opo, Tay Vic. Pasensya ka na ulit sa nangyari. Alam kong labis na nag-alala ang parents mo. Pakisabi sa kanila na maraming salamat dahil hindi nila pinakulong si Ruby. Mabilis akong bumaling kay Tatay. Bakit ipapakulong, Tay? Natigilan si Tatay. Hindi niya pinansin ang tanong ko. Sa halip ay tiningnan ulit si Nick sa likod ko. Iho, wala ka bang nabanggit sa anak ko sa nangyari sa'yo? Ano po bang nangyari? I asked immediately. Sinarado ni Tatay ang kanyang labi. Nag-iwas na siya ng tingin sa akin. Binalingan ko si Nick na ngayon ay humahawak na sa kamay ko. May hindi ka sinasabi? Anong nangyari sa binti mo? Han, wala lang, aksidente. Akala ko sa basketball mo nakuha yun. Nakakalokong tawa ang narinig namin kay Ruby. Tumayo pa ito at tinuro ang binti ng asawa ko. Basketball? Really? So, you're acting again, ha? Padarag na hinaltak pa opo ni Tatay si Ruby, kaya halos mawalan ito ng balanse. Ano ba, Tay? Ikaw na ang may kasalanan. Ikaw pa ang may ganang magsalita ng ganyan kay Nick. Dapat ay magpasalamat ka dahil hindi ka pinakulong ng mga magulang niya. Bakit ako ang makukulong? Si Preston ang sumagasa sa kanya, hindi ako. Ruby, para akong binuhusan ng malamig na tubig sa mukha. Hindi ko masara ang labi sa gulat sa narinig. Galit na galit pa ang mukha ni Ruby habang nakatingin kay Tatay. Suminghap si Irene sabay dikit sa kanyang asawa at ang mga tiyahin ko ay pare-parehong mangha ang mga mukha. Sinasagasaan niyo si Nick, iha? Ni wala ka man lang nagsisisi o anuman? Tia Berta's words. Humalukip-kip si Ruby. Pairap na sinulyapan si Nick. It was not my fault. Si Preston ang may hawak ng manobela at kontrol sa preno. Passenger lang ako. Anong magagawa ko kung ayaw kaming paalisin ni Nick? He needed something from me. And that's what he got. Kasalanan niya ang nangyari sa kanya. Saka hindi naman naputulan yan. Kita nyo, buhay pa. Anong sabi mo? Pearl, dumiin ang hawak ni Nick sa kamay ko. Tumayo rin si Tatay para harangan ako. Pinagtulungan niyo ni Preston ang asawa ko? Mabagal at mahina kong boses. Ngumisi si Ruby. Sasaktan niya kami kung hindi iyon gagawin. Saka hinarang niya ang sasakyan namin.
Alangan namang bumaba pa kami para pakiusapan siya. Tumigil ka na, Ruby Francine. Alam mo kung bakit ka hinahabol ni Nick at ng pamilya niya. Huwag mong gawing kasalanan pa ni Nick ang nangyari sa kanya. Nanatiling nakaupo si Ruby, pero manghang tiningnan si tatay na tila napakalinis niyang tao. Kumuyom ang mga kamao ko at hawak sa kamay ni Nick. I felt his lips softly landed on my hair. Wala talaga akong kasalanan. Gusto lang niyang luminis ang konsensya niya dahil sa nalaman ko. Nanginginig ang labi niyang ngumisip pa. Pero sinabi ko naman, di ba? Oh, bakit sa akin niyo sinisisi ang nangyari dyan? Anong? I murmured. Nick snaked his arms around my waist. He stayed his lips on my hair and didn't want me to step forward anymore. Tumayo si Ruby at dinuro si Nick. Siya ang may kasalanan ng lahat. Siya ang punot dulo. He's a playboy asshole man. Dahil sa kanya, kaya nawala ang bunso niyang kapatid. Nung sinabi sa akin ni Alfredgo na mukhang natagpuan niya ang matagal na hinahanap ni Nick. Saka naman yun namatay sa hotel. Na heart attack pero ako sinisisi dahil ako ang nakita niya sa CCTV. Tama ba yun? Yes, I use his name for money. Iyon lang, kaya kasalanan din niyang itago ko ang nalalaman ko. Dapat din siyang magdusa. Naaalala ko ang CCTV-ng sinasabi niya. Hindi pa niya naayos ang problema niya sa junket operator. Gumawa pa siya ng bago. But she looked guilty even if she didn't do anything bad to Alfredgo. Hindi ko kasalanan kung madepress o habang buhay na malungkot si Cristina De Silva. Dahil si Nick naman talaga ang nakawala sa kapatid niya. Anong kinalaman ko roon? Nabanggit lang sa akin ni Alfred na mukhang nakita niya si Hunter De Silva. That was it. O ngayon, obligado ba akong sabihin yon sa pamilya nila? Nabanggit lang niya. Nabanggit. Hindi ako makapaniwalang kaya pang buhatin ni Ruby ang sarili niya. She was trying to be innocent. She was trying to clean her name. But it was too late. And I'm so disappointed. Natahimik ang lahat. Si tatay ay napayoko na lamang na tila wala na siyang magagawa sa kanyang anak. Alam mo kung nasaan, pero hindi ka nagsalita. Kalmado kong boses. Pinagbintangan niya ako sa kasalanang hindi ko ginawa. Kung wala kang kasalanan, madali mo iyong mapapatunayan. Pero sa ginawa mo, pinatunayan mong may kasalanan ka nga. She stepped forward to come near me. Kung magsalita ka, parang ang linis-linis mo ha. Pinagmamalaki mo yang asawa mo? Pabaya naman yan. Winala niya ang batang kapatid niya sa barkong sinakyan nila at ginamit kanya para makuha sa akin kung saan napadpad yun. At naglabas siya pera dahil alam niyang mas higit ang kapalit nun. But it's not my fault. It's fucking his. Tumabingi ang kanyang mukha at sabay hawak sa latay na ginawa ko. Nagdilim ang paningin ko. Nanubig ang mga mata ko pero hindi ko pinagsisisihan iyon. Ang nanay ko ay pinalaki akong may malinis na puso. Hindi niya ako tinuruang manakit o manlamang ng kapwa. Sabi ko, kung kaya ko tutulong ako ng tutulong. Pero saang parte ng mundo natutunan ni Ruby ang kanyang ugali? Wala kang puso, Ruby. Hindi ka tao. Ni hindi ka man lang naawa roon sa bata na hinahanap ang mga magulang niya. Ni wala kang pagsisisi na may alam ka pero nagtago ka pa. May isang taong nangungulila sa anak at isang taong nagsisisi. Hindi mo pinansin? Anong laman ng utak mo, ha? Puro kalandian? Hindi ako akalain na darating ako sa puntong magsasalita ng ganito sa kapatid ko. Nag-iisa ko na lang siyang kapatid, pero ganito ang pagkatao niya. Maiintindihan ko ang kayabangan niya, pero ang manakit ng tao ay hindi na. My chest pounded so fast. Hinila ni tatay si Ruby palayo sa akin. Nagngingit-ngit pa rin ako. My tears flow like a river and my heart hit by a knife. Ilang beses ba ako sasaktan ng kambal ko sa mundong ito? Sinaktan niyo pa ang asawa ko. My teeth gritted. Kung hindi nagsampa ng charges sa inyo ang mga De Silva,
Ako ang gagawa. Nawala ang sakit ng sampal ko sa itsura ni Ruby pagkatingin sa akin. Naramdaman ko ulit ang paghila at yakap sa akin ni Nick. Pero hindi ko siya tiningnan. My heart ached for him. Hinahanap niya ang kapatid niya. Pero siraulong kapatid ko ang naharap niya. Ipapakulong ko kayo ni Preston. Subukan nyo lang magtago. Gagamitin ko lahat ng pera at influences ko para mahanap kayo. Remember, I'm a De Silva too. I have the perks, Ruby. Ikaw wala. Saang lungga ka man sumuot, makikita at makikita kita. Pagbabayaran mo ang kasalanan mo. Calm down, Pearl. Please, bulong ni Nick. Tumingala ako sa kanya. Sinaktan ka nila. Paano ako kakalma? His lips parted. Inalo ako ng kanyang halik sa noo at buhok ko. Pinukol ko ng masasamang tingin si Ruby sa gitna nun. Hindi ko palalagpasin ang ginawa niya. Okay lang nasaktan niya ako, pero hindi ang mga taong mahal ko. I'm okay now. I'm safe. Hunter has found too. Hindi pumapasok sa utak ko ang mga sinasabi at alo ni Nick. Hinawi ni Ruby si Tatay Vic at lumapit sa amin. Sige, gawin mo. Pero hindi nyo makakasama ang anak ko. Wala kayong karapatang maging magulang niya. Kapag nakulong ako, hindi ko siya ibibigay kay tatay. Mas mabuti pang isiksik ko siya sa ama niya at bahay ampunan kaysa makasama ninyong lahat. I used my other hand to slap her other cheek. Tumama iyon. Hinampas niya ang braso ko at kamuntik hilahin ang buhok ko. Isang beses siyang hinila ni Nick sa braso at malakas itong nilayo sa akin. Nilagay niya ako sa kanyang likod. Not my wife, Ruby, he warned. Magulo ang buhok ni Ruby at ang umaapoy na galit ay nakaguhit sa mukha niya. Wala siyang laban. Pinigilan na rin siya ni Mark sa kabilang braso at ni tatay sa kabila rin. Kahit magsama-sama pa kayo, wala akong pakialam. Natigilan ako nang may naramdamang likidong bumulwak sa mga binti ko. Naistatwa ako, pero unti-unti kong niyoko ang naramdaman. Umaagos na ang tubig sa binti at sahig. Nick, takot kong tawag. Agad akong nilapitan ni Irene at Tia Alma. Sinuri at nakumpirmang pumutok ang panubigan ko. Sumugod na sa ospital. Dali, utos ni Tia Adora. Iniwanan ni tatay si Ruby para alalayan ako. Ayokong bumitaw kay Nick. Binuhat niya ako agad at malalaking hakbang na tumungo sa hagdanan. Mark, sigaw niya. Patakbong bumaba si Mark. Hinagis ni Nick ang susi sa kanya at naglakad ulit ito. Ikaw ang mag-drive. Umiiyak na ako. Natatakot. Wala pa akong nararamdamang sakit pero natatakot ako dahil hindi ko pa kabuwanan. Yumakap ako kay Nick na halos sipain ang lahat ng madaanan palabas ng bahay. Nick, si baby. Shh, he'll be fine. You'll be fine. Relax. I'm here, honey. I'm here. He kissed my temple once again. Mas mariin. Binuksan ni Mark ang pintuan sa likod at doon kami sumakay ni Nick. Sumunod din si Irene na kasama ni Mark sa harap. Hindi ko maampat ang luha. Hinilig ako ni Nick sa kanyang dibdib. Ilang beses kong hinaplos ang tiyan na sana wag naman saktan ang baby namin. Hindi ko makakaya. Hindi ko makakaya. Paulit-ulit akong kinalma ni Nick. He cursed and I heard that. Kinokontrol niya ang kanyang galit. I look up at him. I love you, I whispered. His bloodshot eyes told me how emotional he is at that moment. Mariin niya akong hinalikan sa labi. I kissed him back and let him know how much I love him. I held on my belly. Pumikit ako. Kumakaripas ang sasakyan sa bilis. Nang murahin ni Nick si Mark, napakagat na lang ako ng labi at nagdasal na umabot sana kami sa ospital. Pearl, agad naman akong naasikaso pagdating sa emergency room. Nararamdaman ko na ang tila humihiwang sakit sa tiyan ko. Ilang minuto pagkahiga ko sa hospital bed, nilapitan ako ng nurse. Si Nick ang nagsasabi ng mga detalye ko at dahil dito ako nagpapacheck up. Madali nilang nahugot ang records ko. Lahat ng nakikita ko ay parang hanging dumaraan.
Pinipilit kong sumagot kapag kailangan. Hindi ako iniiwanan ni Nick. He kept on asking me and relayed my answers to the nurse and my doctor. Masisisaryan ba siya or what? It's not yet her due date. Relax, Mr. De Silva. Nasa maayos na kalagayan ang asawa mo. Mukhang kaya naman niyang mag-normal delivery. Mahinahon at nagpapasensyang tinig ng doktor ko. Damn shit, she's in pain. Napahawak ako ng noo. Nakapikit ako dahil tinitiis ko ang masakit na guhit ng sakit sa tiyan ko. Pero sa tono ni Nick at doktor, para akong kandilang nauupos. Nick, mabilis niyang hinawakan ang kamay kong nakakapit sa bakal na harang ng kama. Han, masakit pa rin? Of course, 1 oras na kami rito. 1 oras na rin siyang stress kapag nakikita ang pagngiwi ko sa sakit. Tumango ako. Nung akma niyang haharapin ulit ang doktor, ay pinigilan ko siya. Dito ka lang. Hindi ako aalis sa tabi mo. Then, another wave of contraction made my face wince in pain. Diniinan ko ang hawak sa kanyang kamay. Pigil ko ang paghinga. Kurt is really coming. Hindi ko na nga alam kung saan kakapit at kung anong pwesto ang gagawin. Lahat dito ay hindi komportable. Kahit magtumbling pa ako, hindi pa rin mapapakali. Ipinasok ako sa loob ng delivery room. Maghahating gabi na. Pagod na pagod ako. Walang kain at walang idlip. Pinapasok ko si Nick sa loob. Pumayag naman ang doktor basta hindi ito mangingialam sa trabaho nila. Nick promise. Ayokong lumabas siya dahil sa kanya ako humuhugot ng lakas. Hindi ko man nakikita ang kalahati ng katawan ko. Basta akong umiyak habang tulalang nakatingin sa puting kesame. Hinalikan ni Nick ang noo ko. Tinuyo ang lumandas na luha ko, pati ang butil-butil na pawis sa noo. Tiningala ko siya. Kumapit ako sa kamay niya. I love you, I nervously said. He kissed my forehead. I love you more, he whispered and once again kissed me. Iyon lang ang kailangan kong baterya sa mga oras na iyon. For as long as the doctor said that I'm healthy and capable to deliver my baby, I'm ready to give birth to my first child. Wala akong ibang kakapitan, kundi ang lalaking ito sa tabi ko. Kahit bumulong ng mura ay naririnig pa rin, but I'm too nervous to even scold him. Buti ay hindi siya pinaalis ng mga doktor. I've never been this brave all my life. Marahil ito ang masasabi kong pinakamatapang na hinarap ko, pinakamahirap at nakakakaba. Buwis buhay, puso at katawan, lahat na. Pero ito rin ang masasabi kong pinaka-fulfilling bilang isang babae. Mabilis at hindi ko inaasahan. Pinapakinggan ko ang napakalakas na tibok ng puso ko. Pati ang masayang pag-uusap ng mga doktor at nurses sa paanan ko. Tumawid ng tayo si Nick. Hingal na hingal pa ako. Sa kabila nito, ramdam ko ang pagkabawas sa ibabang parte ko. Lalo na sa tiyan. May nabawas kaya ang sakit ay nilayasan din ako. Malakas na umiyak ang isang maliit na tinig. The doctor said, "It's a boy." Napakalakas ng iyak niya. Nagtuloy-tuloy sa panginginig ang labi ko hanggang sa tuluyan akong lumuha ng walang ampat. Pinaliguan ako ng matatagumpay na halik ni Nick sa noo, ilong, pisngi at labi. He smelled my hair and I knew then that he is trembling. He bent on me and cried silently. Bumagsak ang luha sa noo ko na parang ulan sa tag-araw. Hinawakan ko siya para makalma. Imbis na ako ang ikalma niya, siya pa yata ang aaluin ko. Pero okay lang. Ang mahalaga, ligtas ang anak namin. Balot ng puting tuwalya. Ipinakita nila sa akin ang anak kong iyak ng iyak. Tumabi si Nick with still pale skin and drizzled with my blood. For the very first time, I met him. His Nick's blood and mine. Kurt, inabot ko ang nakakuyom niyang maliit na kamay. He's tiny. So tiny. Tumahan siya. Parang nagulat nang damhin ko ang kamay niya. Ngumiti ang doktor.
Nakilala niya agad ang boses ng mami niya eh. Si daddy naman, titig na titig si Nick pero namumutla rin. Hindi pa pinahawak sa kanya si Kurt dahil paliliguan pa raw ito ng nurse pero inabot niya ang kamay ng anak. His bloodshot eyes were covered with love and shock. Matagal ko siyang pinagmasdan. Pinuno ko ng magagandang memories ang mga oras na iyon. When Nick saw his son for the first time, full of fondness, care, and a silent promise of protection. He's a huge man but his mountain of love couldn't compare with his physical size. Wala akong ibang mahihiling pa, kundi ang sumaya siya. When you love someone, ang pasayahin siya kahit di na ikaw ang unang maiisip. When you finally realize how shallow things are outside your world or how petty those things are, you thought would matter. They would dissipate like a short-lived fog. Ito ang pagmamahal na kahit hindi mo inasahang dumating. Labis kang magpapasalamat kasi nakuha mo, kasi naranasan mo. It's really the sense of life. Madaling araw nang ilipat ako sa isang regular na kwarto. Kumuha si Nick ng private room. Nakatulog ako ng ilang oras, dala ng pagod. Naglagay siya ng plastic na upuan sa tabi ko. Sa pagod, hindi ko na naitanong kung nasa labas pa ba sina Mark at Irene. Bago ako igapos ng antok, inangat niya ang kanyang cellphone at mayroong katawagan. Isang halik sa pisngi ang nagpagising sa akin. Nakangiti at excited ang maliit na mukha ni Jewel. Agad akong ngumiti pagkakita sa kanya. Ayan, nagising. Si Jewel talaga. Nandito rin sina tatay, Tia Adora, Tia Berta at Tia Alma. Pinasadahan ko ang buong kwarto. Asan po si Nick? Kumuha po ng mainit na tubig, Mami Pearl. Jewel immediately supplied. Bumukas ang pinto at pumasok ang hinahanap ko. Ako agad ang una niyang tiningnan, kaya nagkatinginan kami. May hawak siyang tray na may mga cup. His lips parted a bit. Tinungo niya ang maliit na mesa sa may bintana para ibaba ang dala. Good morning, Han. Pinatakan niya ako ng halik sa noo. I look up at him. Pinuntahan mo ba si Kurt? Ay, ihahatid daw rito ng nurse Iha pagkatapos siyang in-newborn screening. Tumango ako. Ang tatlo kong tiyahin ay tahimik. Kinumusta naman nila ako, pero ramdam kong hindi sila masayang narito rin ang tatay ko. Like there is a silent war which I need to confront. Hindi mo na ako nangialam. Hindi ngayon na bantay sarado si Nick at inaalala ang sitwasyon ko. At hindi ko pa rin kaya. Gusto kong bigyan ng daan ang magandang araw na ito dahil safe kami ng anak ko. Nasa bahay po si Robbie. Inayos ni Tia Alma ang mga pagkain sa mesa. Hindi ko alam kung dala nila o bili ni Nick. Napansin kong in-order iyon base sa plastic bag. Pinahatid ni Mark sa hotel na pinareserba ni Nick Iha. Kagabi pa siya naroon. Kanina ko pa nga tinatawagan. Kinakancel ang tawag ko. Sinulyapan ko ang pamangkin kong pinaglalaroan ang name tag sa palapulsuhan ko. Galing din po ba kayo ni Jewel roon, Tay? Pumayag si Ruby na isama siya rito. Ngayon, kapag naiisip ko ang kambal, hindi na lang galit ang umaahon, pati panlalamig. Handa akong sumagot at lumaban sa kanya kung nararapat siyang sagutin. Hindi siya magandang influence para kay Jewel. Nasa isip ko pa ang sinabi niyang ginawa kay Nick. All of it fluid my indifferences towards her. It is too much to swallow. Tia Adora cleared her throat. Ang postura niya ay formal na formal sa may paanan ko. Nasa harapan ang kanyang mga kamay, hawak ang luma niyang pouch. Sa bahay ko na sila pinatulog, Iha. Ayaw nilang sumama sa kambal mo kasi gusto nilang makibalita rito. Si Mark ang nagsabi sa amin na nanganak ka kagabi. Naghintay sila sa labas ng ospital. Umuwi lang ng labasan nitong ni Nick ang mag-asawa. She glances at my husband. Bahagya akong nagulat doon. Sa bahay pinatulog ni Tia Adora, sina tatay at Jewel. Maiintindihan ko kay Jewel, pero kay Tatay Vic,
Lumambot ang puso nila. Nagkatinginan lang kami ni tatay. May hiya at panliliit sa kanyang mukha. Ayaw ko mang maramdaman niya iyon ay lihim akong nagpapasalamat dahil sa kabila ng alita nila. Nagawang magbaba ng bandila alang-alang sa kalagayan ko. This will be one of the great day talaga. Maybe Kurt is a miracle too. Nick got my attention. He lifted my bed and me. Inusod niya ang table na para sa akin at pinaghain ako ng pagkain. Jewel's still playing with my name tag. Binasa niya ang pangalan ko. Tia Adora also helped by braiding my hair. Dala nila ang bag na hinanda ko para sa araw ng panganganak ko. Kaya mayroon akong suklay. Dinala rin nila ang bag ko na naglalaman ng personal na gamit. Naglalagkit na ako. Sinulyapan ko si Nick. Pareho kaming wala pang ligo. Pero bakit naman ang fresh pa rin niyang tingnan? Kain ka na, Han, he mouted. Nginitian ko siya kahit pagod pa rin. Sinaluhan ako ni Jewel. May pagkain para sa kanila. Kaya sinabayan na rin nila ako. Ilang sandali pa, may kumatok sa pinto. Pumasok ang isang nurse at doktor. Tulak ng batang nurse ang pinaglalagyan ng anak ko. Agad na umahon ang excitement sa akin nang matanaw ang anak. Good morning, Mr. and Mrs. De Silva. Masayang bati ng doktor. Minove ni Nick ang mesa. Hindi ko maalis ang mata sa paparating na saya. Tinabi nila sa akin ang higaan ni Kurt. Napaliguan na siya. Mamula-mula sa ang pisngi at sa liit ay parang nakakatakot tuloy buhatin. Jewel, saway ni tatay nang tumingkayad ito. Tumawa ang doktor tapos ay tinap ang ulo ni Jewel. Inilipat nila sa akin si Kurt. Nung una ay kinabahan ako. May excitement pero humahalo ang kaba. Pagkalapag ni Kurt sa mga braso ko. Lahat yata ng pagod, sakit at hirap ay nabura na. Bigla akong lumakas, nagkasigla. Tumatalon ang puso ko habang kalong ang anghel na ito. Hinanap ko si Nick. Pinalapit ko siya dahil ang mga tiya ko ang nasa tabi ko. Tia Alma gave him the chance to be by my side. Pinakita ko sa kanya ang anak namin. I'm proud and happy. Hindi ko ma-explain ang saya. Parang hindi lahat ng tao ay nakakaramdam ng ganito. Binigyan nila kami ng privacy after makausap ang doktor na tumingin din sa akin. Nick sat beside me. Inakbayan niya ako. Sumandal ako sa kanyang balikat habang pinapanood namin ang natutulog na si Kurt. He's wearing the cloth I made for him. Pati bonnet nito ay may bordang De Silva kaya hindi mawawala. He has long lashes, pointed nose, and reddish lips. But that lips resembled his father's. Kaya tumingala ako kay Nick at ngumosong nakasimangot. He got your lips, he chuckled. Umuulap ang kanyang mga mata. And my nose too. Mayabang niyang dagdag. Nagmaktol ako at pabiro siyang pinanliitan ng mata. He chuckled more and captured my lips. Wag, Nick. Hindi pa ako nagtututbrush. Hindi pa ako masyadong makagalaw kaya wala mo ng kiss at skinship na sobra. So what? So what? Ang asim ko pa kaya. Hindi pa rin ako naliligo. Pero ayos lang sayong dumikit ka sa akin. Kasi mabango ka pa. Ikaw din naman. Amoy ko nga. Kinuha niya ang ulo ko. Pabalik sa ilong niya. Nakasimangot pa rin ako pero hinayaan ko na lang. I don't know how to push him since I'm still the patient here. Lahat ng klase ng amoy mo, mahal ko. Tisk, mambobola. Paano ngayon? Kapapanganak ko lang. May fats ako. May tahi. May kamot. Mamahalin mo rin iyon? He grinned. Sisiw. Nick. Niyakap niya ako tapos ay hinalikan sa leeg. Nagulat lang ako dahil hindi iyon ang inaasahan kong gagawin niya. Pero tumawa siya. Sinilip si Kurt at inakbayan ako ulit. Tumawag ka na ba sa pamilya mo? Tanong ko nang humupa ang tawanan. Natigilan siya. Ikaw na ang pamilya ko. Unti-unting lumiit ang mata ko. Sira sa parents mo. Matagal niya akong tinitigan.
Hindi ko kayang tingnan ng ganoon din dahil sinusulyapan ko si Kurt magmula ng buhatin ko. Hindi pa siya naiinis o gutom. Pinahanda ko na kay Nick ang bulak para panlinis sa nipple ko sakaling gutomin na ito. In-advise rin sa aking mag-breastfeed. Do you want me to? Hindi ko masasalo ang pangako kapag nalaglag, kaya bumuntong hininga ako. Siyempre, lalo na ang Mami Christina. Baka nag-aalala na yun. Pinagmasdan muna ako ni Nick. Nananan siya habang kagat ang labi. There was a ghost of smile hiding on his lips. Umiling na lang ako. Buhatin mo muna si Kurt. Why? Nagulat siya. Nangiti ako. Kanina ko pa buhat si Kurt, pero siya ay nakikisilip lang kung tama ang hinala ko. Hindi siya nakakatakot buhatin. Nick, come here. I made my voice gentle so he won't feel like it's really nervous to carry this little child. Ako sa umpisa lang. Kalaunan ay hindi ko na mabitawan. Marahil nag-aalangan siya dala ng kaliitan at experience niya sa pagkawala ni Hunter. He sat properly. Pinaporma ko ang kanyang braso. Kapareho kung paano ang akin. Inayos ko ang bonnet ni Kurt nang igalaw ko ang braso. Naalimpungatan siya. Suminghap si Nick kaya tiningnan ko. I held our baby carefully and transferred him to his father's arms. Paglanding niya sa ama, rumihistro ang kaba sa mukha ng nagbubuhat. Relax, I said coolly. When Kurt's full weight successfully transferred to Nick's arms, hindi ko muna inalis ang mga kamay sa gilid niya. Nakatutok ang atensyon ni Nick sa anak na kalong. He stiffened, lips parted like it's so shocking to carry his child. Pero alam ko ang klase ng feelings na nararamdaman niya. Iba ang iniisip sa tunay na pakiramdam. So I stared at him. He carries Kurt's cheek. Tulog na tulog ang baby. I can clearly see his devotion to his child. Lahat ng angas, manly effect to women at titulo ay nawala pagkabuhat niya. Ang tanging nakikita ko na lang ay ang pagiging ama niya. The undisputed affection of a father to his child. Kumapit ako sa kanyang bicep. Pinatong ko ang baba roon. Pinatakan niya ako ng halik sa noo. Thank you, Pearl. I smiled. I caressed his back. You two are my life now. I promise to take care of you and Kurt. I'll be with you always. I love you always. We kiss while Kurt is sleeping. That soft and full of passion kiss made my whole life, not just a day. Ang laki ng pagbabago ng mga choices natin sa buhay. I made mine. Soon, there will be more choices to come. But I'm not afraid anymore. This future with him will be the best choice I've ever made. Where's your phone? Tumayo siya para madukot ko ang cellphone niya sa bulsa ng pantalon. I successfully got. I unlocked it and maneuvered to open the camera. He stood just beside my bed. Bahagya siyang nakayuko na tila may binubulong sa baby. Ewan ko kung bakit pero ang humble niyang panoorin doon. May init sa puso. I took a portrait photo of him while carrying his son. I took 2 shots. Habang chinecheck ko ang picture, naupo siya ulit sa tabi ko. Magiging mas masaya siguro si Kurt kapag kuya na siya. Nick, palabasin mo muna ako ng ospital. Naiiskandalo kong sagot. Just kidding. Of course, not here. We'll plan our church wedding first. Kumurap-kurap ako. Nawala na tuloy sa isip kong isend kay Mami Christina ang litrato ng mag-ama. What? Gulat na gulat ako. I didn't expect anything right now as the happiness is filling my heart. Bakas ang saya sa mukha niya nang balingan niya ako. My lips parted and I don't know what to say. Is this a subtly marriage proposal? Kasal na kami, oo. Pero iba iyong maghahanda ka na talaga ng kasal sa simbahan. He cleared his throat and stared at me nervously. Sorry, pinaghahandaan ko talaga ang pag-propose sa'yo.
I wanted to give you something memorable proposal. I wanted to make you happy. I know it's not the right place and time. Hinampas ko ang kama. Napaigtad siya. This is the right time. Ignore the place. Ngumisi siya. Na kalaunan ay napalitan ang seryoso. Please, let's get married again. This time, we'll invite all our friends, relatives, and families. I want to tell the world that you're my wife and the mother of my child. I want to shout how much I love you. And I want to tell them that you are mine, Pearl. You are my De Silva, he said with confidence and passion he had. Of course, love won't come so easy. Some love don't even last. Pero ngayon pa lang, sa salitang binitawan, ramdam ko na ito ay hindi basta-bastang nawawala. I found my other half. I found my man. Hindi naging madali kahit hindi naman ako naghanap. Pero hindi ko rin ito pakakawalan because I found my De Silva. Yes, I'll marry you again, Nick. Buong ingat niyang binaba si Kurt sa higaan. Kinagat ko ang labi dahil sa hindi mapigilang panginginig nito. He went to me and pulled me to his chest. I cried on him. Kumapit ako sa kanya ng mahigpit at ayaw nang bumitaw pa. Hindi na niya kailangang ipagsigawan na mahal niya ako sa dami ng ginawa at pinagdaanan niya para muling makalapit sa akin. Dinig na ng puso ko, Nick De Silva. Dinig na dinig. Mabilis akong nakabawi ng lakas. 3 araw ang nilagi ko sa ospital. Pero para ma-monitor si Kurt dahil kulang ito sa buwan, nakakakilos na ako. Ang inaasahan ko noon na tutulong sa akin sa paglilinis after kong manganak ang mga tiya ko at si Pam. Iba ang dumating. Kada pasok ko sa banyo, si Nick ang kasama ko. Nahiya ako nung una sa kanya. But every time he is reminding me of how much beautiful I am, may tumutubong confident sa dibdib ko. His praises of me are full of wisdom, not with pretty things that only the world could appreciate. Pinapalakas niya ang self-esteem ko, and eventually, my healing went faster. I didn't expect that. I just hope na lahat ng babaeng manganganak ay mayroong tulad ni Nick na kayang magpalabas ng tunay na ganda sa isang babae. Dinalaw din ako sa ospital ni na Mark, Irene at Pam. Medyo nagulat ako kasi kasama nila si Jerome. He looked impassive and cold. Hindi masyadong nagsasalita at nakatayo lang sa gilid. Pinanlakihan ko ng mata si Pam at nginunguso sa kanyang kausapin siya. Pinagkibit lang ako ng balikat. Si Nick ang lumapit kay Jerome. Nang magkakilala, business naman ang topic nila. I'm not surprised when Jerome said he knows my husband. Okay na rin dahil may nakausap ito ng dumalaw. Nick and I never talk about Preston and Ruby while we were in the hospital. Paglabas ko, hinanda ko ang sarili. I've made myself capable of plans I wanted to accomplish. Una muna ay ang kausapin ang mga De Silva while taking care of my baby. I'll make sure Nick will be taken care of too. Hindi ko palalagpasin ang ginawa ng dalawa. Nang makauwi kami sa bahay, 2 itim na sasakyan ang nakita kong nakaparada sa tapat. Pinagmasdan ko iyon bago sumulyap kay Nick. Buhat ko si Kurt na katutulog lang. May bisita kami? Kinutuban na ako. Si Nick lang ang sumundo sa akin sa ospital. Ang sabi, naghahanda raw sa bahay ang mga tiyahin ko at si tatay sa pag-uwi namin. Naghinala akong may surprise sila at kaunting handaan. Nagpa-print si Pam ng tarpaulin na may picture ni Kurt. Humingi siya sa akin ng litrato kaya nalaman ko. They're here, Nick supplied indirectly. Pinarada niya ang sasakyan kasunod ng SUV sa harap. Inayos ko ang bag namin. Pagbaba ni Nick, tumingala siya sa bintana ng bahay. Tapos ay pinagbuksan ako ng pinto. Careful, Han. Oh, ang paa mo. Napailing na lang ako sa pagsunod niya sa yapak ko sa sahig. Maingat naman akong bumaba dahil buhat ko ang anak namin. Mas OA lang siya.
mga 3 times. Bumukas ang pinto ng shop at dali-daling lumabas sina Pam, Irene at Jewel. Si Jewel ay may hawak na blue balloon. Si Irene ay tagapalakpak pero si Pam ang napaigtad sa akin na nagpaputok ng party pooper. Ano ba yan? Natatawa kong saway kay Pam. Hindi naman nagising si Kurt pero umigtad ding tulad ko. Welcome home, Pearl and baby Kurt. Woohoo! Tinakpan ko ang mukha ng anak ko para hindi matabunan ng mga nagliparang confetti. Nick held me and covered us. Pero narinig ko rin ang natatawa niyang komento sa pa-surprise ng kaibigan. Hinawakan ko ang kamay ni Jewel papasok sa loob ng shop. Walang tao at sarado. Excited akong makauwi at dalhin dito ang anak ko. Ilang araw din kaming walang tulog ni Nick. Nagsasalitan kami sa pag-aalaga. Ang hindi ko inaasahan sa pag-akyat ay ang katahimikang nabungaran ko sa kabila na marami palang tao sa sala. I stop on the landing. The De Silvas are here. Nick's family. Pagkakita ko sa kanila, ang simple naming tahanan ay tila naging expensive ng apakan nila. Hindi ako nakapagsalita. Lahat silang pamilya ay nakatingin sa akin, lalo na sa sanggol na hawak ko. Pinulopot ni Nick ang braso sa baywang ko. I nervously gulped. Tumingala ako sa kanya. A ghost of a smile in his lips gave the hint that this is another surprise. Hindi mo sinabi. He smiled and kissed my hair. My surprise for you. Sabi niya na parang hindi na naaalala ang huling pagkikita at pag-uusap ko sa kanyang pamilya sa Maynila. My eyes immediately settled to the most calming beauty that never aged. Cristina De Silva is on black high waist, straight cut pants with belt. Nakatuck-in ang puting long sleeves polo. Nirolyo ang manggas hanggang siko at ilang botones ay bukas. Pinagsabitan ng kanyang sunglasses. Her hair is long and the roots are softly flowing, bouncing, like it doesn't have weight at all. Namumula ang kanyang pisngi. Natural tingnan na parang nadaanan ang balat sa arawan. His delicate features match with her pretty and motherly smile. At kumakalabog ang dibdib ko. Siya lang ang mukhang masayang makita ako. Pumasok kayo rito, iha. She invited us in our own house. Ganoon ako nawalan ng tapang pagkakita sa kanila. Tiningnan ko si Andre. She is sitting beside the menacing look of Anton. She's on high-waist army green cargo pants and plain white tee tucked inside it. There are 2 thin gold necklaces hanging. Her now longer hair is in high ponytail. Hindi kita ang gomang gamit. Winged eyes enhance her beauty and the red lipstick put stunning radiance on her total appearance. Walang emosyon ang kanyang mukha. I gulped. Sa kanyang tabi ay formal na ngayong forma ni Anton. He's now sporting basket, gray slacks and dark blue long sleeves polo. Did he just come from the office? Bahagyang nakabukas ang botones sa dibdib kaya kitang-kita ang kanyang signature look with a silver necklace. He's seriously staring at me and my baby. Humigpit ang hawak ko sa anak, standing broodingly beside the opened window. Dominanteng nakatanaw sa amin si Reynald De Silva, kung ang dalawang anak ay nakapostura at formal. Siya naman ay casual na casual sa denim pants at white polo shirt. That clothes are branded, I know. Ang tanging niyang accessories ay relos at wedding ring. The dark hair on his jaw made him look cold and strict. The grayish hair near his ears still made him look older but strong. Nakakatakot pa rin ang seryoso niyang mata kapag hindi nagsasalita. At mas lalo akong hindi nakaimik. Sa pang-isahang upuan, nakaupo at napansin kong bagong mukha. Matanda lang yata ako sa kanya ng ilang taon. His calm and magnetic aura ay parang kay Cristina De Silva. But his belt is a bit dominant like Reynald De Silva. Yes, he looked like the younger version of his father. This must be Hunter.
Nick's long-lost brother. Bukod tanging siya lang ang may kalmadong tingin sa akin at may inosente pa. I felt the awkwardness with our visitors. Kaya ko namang maging civil at formal sa kanila. Pero kapag umaalpas sa isip na ang turok ng kanilang mga itsura at forma, hindi ako makabuo ng isang sentence para akong minamartilyo sa lupa. Nick snaked his arms on my waist possessively. He sighed heavily. Guys, hindi ko ipapahawak sa inyo ang anak ko kapag ganyan ang mga itsura nyo. At bawal ding stressin ang asawa ko. Baka hindi ako panagutan. Sineko ko siya sa tagiliran. Bakit ganyan siya makipag-usap? Si Yandre ay nagtaas pa ng kilay. Kuya, ikaw ang mananagot kapag hindi mo pa maibalik sa amin si Pearl. Umawang ang labi ko. Tumayo si Yandre. Kasunod ang mami niya. The men and their family didn't move but they looked at each other. Si Hunter ay lumabi pa. Nilapitan kami ni Yandre. Tinitigan niya ako tapos ay mabigat na bumuntong hininga. Lumunok ako. Inayos ang mga salita sa isip para sa sasabihin. Siguro tama na ring maaga pa lang ay nagkaharap-harap na kami. Lalo na magpapakasal kami ulit ni Nick. Gusto ko lang sabihin sa iyo, Pearl, na miss na kita at congratulations sa inyo ni Kuya. Nabigla ako sa mabilis niyang pagpapalit ng emosyon. Napatalon pa siya sa tuwa, sabay hila ng yakap. Hinila ito ni Nick dahil maiipit ang baby. Oh my gosh, Kuya, ang pogi ng pamangkin ko. Humawak siya sa dibdib na walang parang bula ang katarayang namataan ko kanina. Umaarte lang ba sila? Mahinhing tumawa si Mami Christina habang lumalapit sa amin. Tinapik ng kanyang asawa si Hunter para patayuin. Pinauna ni Anton ang bunso na makalapit. Nag-appear pa sila ni Nick. Pasensya ka na, iha. They planned to prank you. But I guess it didn't work. Masyado kang mabait para gawa ng kalokohan na iyon. Mami, that's Kuya Anton idea kaya. Poker face lang naman ang alam niya. Hinila ni Anton ang dulo ng buhok ni Yandre. Hoy, umuo ka. Excited kang makita sina Pearl at Kurt papunta rito. Atat na atat kang sumakay ng eroplano. Big surprise pa ang sinabi mo. Tapos ako lang ang mapagbibintangan dito? Hinampas ni Yandre ang braso nito. Sige, ipakita mo kay Hunter kung gaano ka kabuli sa akin. Tila malaking tinik ang nahugot sa dibdib ko. Niyakap ako ni Mami Christina. Magaan at sinilip ang kanyang unang apo. Namula ang kanyang mukha at ang mata ay binalong ng luha. I stared at her and I really longed for her too. Wala na akong ina, pero mula nang makilala ko siya, muli kong naramdaman ang kalingan na mayroon ito. Si Kurt po, Mami. I murmured towards her. Suminghap siya dala ng saya. Hinanap niya ang kanyang asawa na nakabantay sa kanya at lumapit. Hindi pa naman huli. Nagmanong ako sa kanilang dalawa. Binigay ko si Kurt kay Mami Christina. Hinaplos niya ang mukha ko at matamis na ngumiti. Salamat, Pearl. Salamat sa pagpapasaya sa amin, anak. Tinapik ako sa likod ni Daddy Reynald. Alam kong masaya sila. Walang halong pag-aalala, sakit o hapdi ng nakaraan. Words are still very important, but the joy written in our eyes are the best gift from reconciliation. Nilapitan din ni Tatay Vic ang mag-asawa, pati ni Tia Adora. Kaya hinayaan ko muna sa kanila si Kurt na pagkaguluhan. Niyakap ako ulit ni Yandre. Ang dami niyang tanong, hindi ko masagot lahat. Sunod kong kinumusta at niyakap si Anton. He looked manlier now. Siya ang tumayong panganay sa kanila habang nandito sa akin ang kuya niya. And I thank him for doing that. Pwede na bang bumalik si Kuya Nick sa office? Nangingisi niyang tanong sa akin. Nakaakbay sa akin si Nick. I look up at him. Pagbalik namin sa Manila, Anton. Sa ngayon, gusto ko sa akin muna siya. Kinagat ni Nick ang kanyang labi. Pinipigilang mangiti o ano. Si Anton ay tumawa sabay tapik sa balikat nito.
Hindi maipagkakamali ang isa pang De Silva na kasama namin. Kumalas ako kay Nick para lapitan ang kanilang bunsong kapatid. Tumayo ng formal si Hunter. Maiksi ang makapal niyang buhok. Ang balat ay tila nasunog sa araw sa batang edad. Mukha siyang mahiyain. Halatang hindi pa masyadong komportable sa bagong mga kasama. Pero hindi nawawala ang kumpiyansang siya ay kadugo nila. Hunter, I'm Pearl, your Kuya Nick's wife. I'm so happy to meet you. Nangilid ang luha sa mga mata. Medyo namilog ang mata niya. Bumaling sa pamilya na ngayon ay pinagkakaguluhan ang bagong miyembro. He cleared his throat. Inoffer niya ang kamay. Nice to meet you, Ate Pearl. Naikwento ka na sa akin ni Kuya Nick. Ikaw iyong matagal na niyang miss na miss. He is smirked. Tiningnan ko iyon. Ibang klase. Kilala ko ang ngisi na iyon. Walang duda. Hindi ko tinanggap ang kamay niya. Bagkos, mahigpit ko siyang niyakap. Nagpasalamat ako't nahanap siya. He stiffened. Hindi niya ako hinawakan, kundi naging poste lang. Pagbitaw ko sa kanya, pinatakan ko siya ng halik sa pisngi. Namula iyon. Palagi kang iniisip ng Kuya Nick mo noon, Hunter. At masayang masaya ako dahil bumalik ka na. Nabuo na ulit siya. Alam ko, Ate Pearl. Nag-aalangan niyang sagot. I chuckled. A possessive arm snatched me away from this boy. Narinig kong nagpapabili ng coke si Tia Alma. Ang nag-volunteer na bibili ay si Anton at Yandre. Pipigilan sana ni Napam pero hindi pumayag ang nauna. Nick's vision found mine. Tinawag ni Daddy Reynald si Hunter para makita rin ito ang pamangkin. And Nick's hands caressed my back. Wala nang pumapansin sa amin. He tilted his head. Paano mo nalaman yun? Pinagmamasdan mo ba ako noon? Inabot ko ang ilong at kinurot. Oo, palagi. Hindi ko napansin kasi nga tulala ka. Ngumuso siya at tiningnan ang pamilya. Sa kusina, nag-aasikaso ang mga tiyahin ko at sina Pamela. Punong-puno ng pagkain ang lamesa namin. Kumain ang lahat. Parang reunion na may kaunting ingay. Inayos ko ang kuna ni Kurt sa kwarto para mahigaan niya. Pinagpahinga ako kasama ang anak. Nang magabi, pumasok sa kwarto si Mami Cristina. Nakangiti na tinunghayan ang apo. I stared at her. Pumasok din si Yandre. Nag-uusap-usap ang iba sa labas. Ang sabi ay sa bahay ni Mang Delphine muna tutuloy ang mag-anak. Nirentahan ni Nick at para rin malapit sa bahay namin. Umupo ako sa gilid ng kama. Lumunok. Tungkol po sa ginawa ni Ruby. Simula ko. Kumunot ang noo ni Mami Cristina. Pati si Andre ay nalusaw ang ngiti.